Halos magkakalahating taon na nang mag-umpisa ang krisis na dulot ng COVID-19 sa mundo. Dahil dyan, kalahating taon na rin ang nawala sa isang taong puno sana ng iba't ibang malalaking sporting events. Pero sa dami ng mga events na ito, wala nang mas lalaki pa sa 2020 Tokyo Olympics na mag-uumpisa na sana ngayong July pero napagdesisyon ng ilipat na sa susunod na taon. Sa ngayon ay may 4 na Pilipinong nakapag-qualify na sa Olympics pero dahil nga sa postponement ay mapipilitang mag-antay pa ng isang buong taon bago makapaglaro sa pinakamalaking multisport event sa mundo. Isa sa 4 na mga atletang yan ay si Irish Magno ng Women's National Boxing Team na makakakwentuhan natin ngayong araw via Vimix kasama ang coach ng Philippine Lady Boxers na si Coach Nolito Boy Velasco. Magandang araw po and welcome po sa PTV Sports Irish and Coach Boy. Good evening po. Magandang araw po sa inyong lahat. Salamat at na-imbita kami dito sa PTV Ira. Maraming salamat din po. Coach Boy and Irish, first of all, bago po tayo magkwentuhan about boxing, syempre makikibalita po muna kami sa inyo. Ano-ano po mga pinagkakabalahan ninyo nitong mga nakalipas na buwan ng community quarantine? Saka saan po kayo nakastay ngayon? Coach Boy. Ako na lockdown ako dito sa bahay sa Olongapo City. So dito ako nabutan ng lockdown sa bahay. Buti nga dito ako sa bahay. So walang labasan din dito, puro video call lang kami at doon na lang kami nag-uusap lagi sa phone na lang para at least na continue pa rin namin yung aming mga programa. How about you, Irish? Saan ka nakastay ngayon and kamusta ka naman itong nakaraang buwan? Okay naman po. Dito po ako nakastay sa Baguio. Yun nga po, hindi na rin po nakauwi dahil nga po na lockdown na rin po. Kaya dito na lang po muna sa Baguio nagstay. Irish, isa ka sa mga athletes na nag-share sa amin noon ng pagtulong mo sa mga kababayan natin noon nagsimula nga itong COVID-19, no? Kwento mo naman sa amin paano yun nag-umpisa? Nag-start po yun yung sa girlfriend ko po na nagsabi po sa akin na magbigay daw po kami ng mga bigas sa mga nangangailangan kasi ang dami pong nagme-message po sa kanya na humingi po ng tulong. Kaya naisipan po namin na humingi po ng donasyon kasi pag ako lang naman po hindi ko rin kaya na sumuporta po. Kaya humingi po ako ng tulong sa mga kakilala ko po, ganon. Kaya sobrang happy po kasi ang dami pong tumulong. Kaya natuloy-tuloy po namin yung donation drive na ginagawa po namin dito sa Baguio. So ngayon po, after po dito sa Baguio, nakapamigay po kami. Namigay din po ako ulit doon sa province ko po sa Haniway, Iloilo po. Nabigay din po kami ng konting tulong, bigas, goods, saka konting cash po para sa iba pa po nilang needs para makabili po sila. Yun po yung pinagkabalahan ko habang naka-quarantine po. That's very good news. And of course, here at PTV Sports, we commend yung pagtulong mo sa ating mga kababayan. Of course, madami nang naidulot na problema itong COVID. Pero dahil sa mahaba-habang pahinga ng sports ngayon, kahit pa paano ba may maganda bang naidulot sa inyo itong break na to, Coach Boy? Sa tingin ko naman, may mga maganda, may mga hindi maganda. Pero dito at least nagising natin na hindi pala lahat ng bagay na magagawa din natin sa actual o sa na kumbaga sa hindi rin natin magagawa sa pwede rin pala natin magawa kahit na malayo, hindi naman kayo magkadikit-dikit na mga athlete mo, magawa mo pa rin pala yung ibig sabihin, makapag-training pa rin pala tayo ng kahit nasa malayuan ng paraan. Ito at yung dulot naman medyo tayo dahil dapat malapit na sana yung Olympics sa August na sana. So sana puspusan ang training natin. So may maganda, may hindi maganda. So yun talagang pinakaano natin, wala tayong magawa dahil yun ang nangyari. So talagang kailangan natin adjustment kagad ang ating isipin para hindi tayo mawala doon sa ating gustong gagawin.
Yun lang po. Mhm. Tama po. How about you, Irish? Ano naman ang magandang naidulot sa iyo nitong COVID-19 pandemic? Yung magandang naidulot niya po is, yun nga po, mas mapag-aaralan pa po namin nila coach yung mga dapat naming gawin, yung mga mali, mga ganyan. So, may improve pa namin ngayon habang wala pa po yung Olympic po. Makokorek pa po yung mga dapat gawin, ganun po. Saka, at the same time nga po, yung sinasabi ni coach na kahit hindi po kami magkakasama, andyan pa rin po sila na gumagabay po sa amin na yun nga po na tinutulungan pa rin po kami sa mga dapat po namin i-improve. Mhm. Lipat naman po tayo sa boxing side. Coach Boy, kamusta naman po ang women's team natin ngayon? Bukod po kay Irish, saan po naglalagay yung mga lady boxers natin ngayon? Saka ano-ano po ba yung update sa kanila? Ang kagandahan sa amin sa women's, ma'am, medyo halos lahat naka-intact pa rin kami sa Baguio City. Ang mga ilan-ilan lang naman na mga women's namin ang nakauwi lang nung February, so hindi pa sila nakabalik. Ang mga karamihan sa amin babae talaga nasa Baguio sila, naka-intact pa rin sila lahat. At napakaganda yun, at least yung dalawang coach namin na kasama sa women's, kasama din nila. So, ibig sabihin ng bagasan no, sa training, wala silang problema kasi nandoon yung dalawang coach na nagbabantay sa kanila. So, bagasan no, madali lang silang i-communicate kasi naka-intact pa rin sila sa Baguio City. So gaya ng dahil nga sa preparasyon natin na kailangan mayroon pa tayong isa pa or dalawa pang ma-qualified para sa next nga qualifying natin. At least may chance tayo mahaba pang oras natin. Sa ngayon, Coach Boy, ano po ang balak ng ABAP sa mga boxers natin sa ngayon? May balak po bang pauwiin ng mga boksingero natin sa kanilang mga probinsya? At ano po yung basihan sa desisyon na yan ng ABAP? Una ma'am, pinagmitingan namin lahat yan. Pinatawag kami ng aming presidente na si Mr. Vargas, kag ng aming sekretary na si Mr. Ed Pixon. Kinausap kami lahat kung ano ang dapat namin gawin medyo magkaroon ng GCQ, kung anong plano namin. So unang ginawa namin yung pinag-usapan at nagpayag naman ng lahat na pag magkaroon na maluwag-luwag na may mga flights na, bigyan namin na sila muna ng makita nila man lang ang ilang pamilya na sa maayos pa rin na kalagayan. Yun ang aming pinag-usapan na pauwi namin muna yung gustong umuwi. Iano namin sa PC nga mabigyan sila ng transportation pa probinsya para nga wala naman silang magiging sagabal sa pag-uwi nila. So yun ang aming pinag-usapan sa presidente namin kasi yun ang desisyon ng lahat na pauwiin muna namin ang mga boksingera namin at boksingero sa kanilang pamilya para siguro dahil nga matagal din nilang hindi nakita o para malaman lang kung maayos pa rin ang sitwasyon ng pamilya nila. That's good to hear po. I'm sure matutuwa po yung ating mga boksingero sa naging desisyon na yan ng ABAP. Balik po tayo sa nakaraang Olympic qualifier sa Amman, Jordan last March. To make it short, talagang dinumina mo Irish si Sumaya Kosimova ng Tajikistan sa box-off via 5-0 unanimous decision. After ng panalo mo, ano yung tubak mo sa isip mo? Especially alam mo na yun na yung ticket mo sa Olympics. Sobrang saya ko po kasi yun po yung pinangarap ng lahat ng atleta po talaga. So ako nung in-announce na nga po na binigyan na po ako ng ticket, nasa kamay ko na po. So sobrang happy po ako na andyan po talaga sila coach na hindi po talaga nagsawang tumulong, nagpangaral po sa amin sa mga dapat po namin gawin, ganyan. At focus po talaga kami sa laban na yon kasi nga po yung sinasabi po talaga lagi ni Coach Boy na sabi niya, ayan na, andyan ka na, ba't mo papakawalan? Sabi, ibigay mo na lahat, wala nang bukas. Parang ganun po kasi sabi niya, maghihintay ka na naman ng ilang years na bubuuin mo sa training mo, andyan ka na, ibigay mo na lahat, wag mo na pakawalan. Sabi niya ganyan. Kaya yun po yung lagi kong tinatatak sa isip ko na
yan po na ito na dito na ako sabi ko ganun, wala na, bigay na lahat, wala nang bukas. Yun po yung lagi kong inaano talaga sa isip ko. Kaya nung nanalo po ako ganyan, sobrang happy ko po talaga at sobrang pasasalamat ko po sa mga coaches ko po na andyan po sila na gumabay sa amin. At kahit sa disiplina po, sobrang ano po talaga nila sa amin, hands-on po talaga. Kaya saludo po talaga ako sa mga coaches ko po. In relation to that, Coach Boy, as her coach po, paano niyo po madedescribe yung performance ni Irish? And paano po naging game plan niyo sa box-off laban kay Cosimova? Yung sa draw, ma'am, nakita na namin yung una, sa draw pa lang. At nakita namin din ang laban ng na magiging kalaban ni Iris. So mababa siya, at least yun doon pa lang medyo pinag-aaralan na namin ng mga coach yon. Tapos nung natalo nga si Iris, tsaka namin na ipinasok sa kanya na ito na yung ating plano sa kalaban mo na susunod. Kasi kung ibigay namin sa kanya kagad yung plano doon sa kalaban niya nga sa susunod, medyo ma-distract siya doon sa kalaban niya sa quarterfinals kay kay Mericom. So pagkatapos niya natalo kay Mericom, doon namin ibinigay sa kanya yung aming plano na itong gagawin natin na kailangan last hura na to, hindi na natin to pwedeng pakawalan at kailangan natin tong pagigihan na hindi na tayo magkamali talaga dito. Kailan makuha natin to. Yun ang pinaka-ano namin sa kanya talaga na at nagawa yan naman ng lahat ng sinabi namin. So masalamat naman kami na nasunod niya lahat yon. Paano po yung ginawa niyong paghahanda kay Cosimova, lalo na bago nga po nung laban niyo sa kanya? Nasabi niyo nga ho kanina, kakagaling lang ho ni Irish sa quarterfinals loss laban ho kay Mericom. Ang aming plano doon talaga sa kanya, kasi maliit siya, dapat pahabulin namin siya, hindi namin siya papasukin. Yung first round talaga ganun ang aming plano. Pero nakita namin siya pang umatras, parang hindi ayaw niyang So namin kay Iris nga pasukin mo, labas-pasok ka na lang. Kasi pag sumuntok ka, labas ka, hindi na makaabot sa'yo yan. So yun ang ginagawa namin kasi kung mag-stay siya Iris sa harapan niya, mari makakasuntok siya kahit na sabihin mong baka makaganti. Pero kung pagsuntok ni Iris, alis siya, medyo hindi makaabot yung maliit. Siyempre mababa kaysa kanya. So isang atras siya lang, hindi na makaabot. Kita mo pag bawat counter kay Iris, hindi siya makakaabot kay Iris. So yun ang ginawa namin na labas, pasok, pasok, labas, attack, labas. Yun lang ang pinapagawa namin sa kay Iris. Hanggang last round yun, ganun na ganun. Hindi man nagbago ang style ng kalaban niya, doon lang. So maganda yung taktika na ginawa namin at nasunod din ni Iris. How about you, Irish? Anong ginawa mong preparations? Lalo na nga galing ka sa quarterfinal loss mo kay Mericom. Paano yung physical and mental preparations na ginawa mo naman dito? Tulad nga po nung sinasabi nung psychology po namin, si Sir Marcos po, na sabi niya, wag lang kumpiyansa, think positive lang, gawin mo lang kung ano yung sinasabi ng coaches mo sa'yo, sundin mo lang. Saka yun lang po yung ginawa ko. Saka mahalaga po talaga yung makinig ka sa coaches mo, kasi sila po talaga yung nakakita nung dapat gawin mo sa taas ng ring kasi ako hindi ko naman at talaga alam na kung ano mga gagawin, kaya kung ano po yung sinasabi nila, yun po yung ginagawa ko kasi yun nga po, sila po yung nakakaalam. Saka ang inano lang po namin doon na yun nga po, nag-rest ng maayos, prepare, kasi yun na last chance na binigyan na po ako nung last chance, kaya ginrab ko na po talaga, hindi ko na po talaga sinabi na kailangan pakawalan ko pa to. Hindi na, ito na akin na to Yun na po yung itinatak ko sa isip ko na kung maghihintay pa ako, ilang taon na naman, so andito na, hindi na, wag na pakawalan. Yun po yung itinatak ko sa isip ko, saka focus lang po sa sinasabi nila coach, saka sa game plan po na ginawa po namin. Pati sa mga previous interviews mo, Irish, lagi mong kinikredit si Coach Boy sa panalo. Kwento nyo naman sa amin itong partnership nyo. Kailan ba nag-umpisa itong tandem nyo as coach and boxer? At ano yung maituturing yung best performance nyo together?
Si Coach Boy po kasi pag sa training po talaga wala po munang kalokohan o ano, focus po talaga sa training si Coach Boy eh. Kaya once na pag napagalitan ka, matututo ka po talaga eh. Kaya lahat ng sinasabi niya, hindi ko talaga binabaliwala. Kasi alam ko na yun po yung makakabuti po sa akin. Siya po yung nakakaalam eh. Saka sila po yung may knowledge po about talaga sa boxing kung ano po yung tinuturo nila sa amin. Tinatanggap po namin kasi para po sa ikabubuti po namin. Kaya yun po yung ano ko kay Coach Boy. Once na napagalitan po kasi ako, parang ano po eh, tagos po talaga eh. Kaya ayaw ko po na baliwalain po yung sakripisyo po nila na binibigay po sa amin po, sa mga atleta po nila. Saka grabe po na napaka-supportive po na mga coaches po namin. Si Coach Boy po kasi, yan po talaga yung na tatay po talaga namin kasi yun nga po, malayo po kami sa pamilya namin. Kaya kung ano po yung sinasabi niya sa amin, pasok po talaga sa isip, wag po nilalabas ganun. Kaya tingnan niyo naman po na nagbunga po talaga yung pangaral niya po sa akin. Yun po talaga yung inaano ko. Saka lalo na po nung sobrang dismaya po kami kasi before po nung Aman Jordan, nasa Thailand po kasi kami, nag-training po. Saka grabe po yung preparation pa namin doon. Tapos biglang hindi nakasama si coach. Kaya parang sabi namin, oh, ba't nawala si coach? Hindi nakasama, ganun. Kaya parang na-down po talaga ako nung time na hindi po namin siya nakasama. Kasi parang sa kanya po kami humuhugot ng lakas. Pero nung kahit nasa Jordan pa rin po kami, andyan pa rin si coach na nagme-message na kung ano lang po yung ano niya sa amin para kunwari may laban ka na, nakakawala ng kaba. Parang nagbibigay po siya ng lakas ng loob po talaga sa amin. Kaya sobrang lucky po talaga kami na naging coach po namin siya at andyan po siya na gumagabay po sa amin. Kahit wala po kami sa taas ng ring, andyan pa rin po yung mga pangaral niya sa amin. Hindi po namin yun nakakalimutan. Yun po. Mhm. How about on your side po, Coach Boy? Kamusta naman po si Irish as a player and kamusta po yung partnership nyo as a coach and as a boxer? Sa akin si Iris, isa sa mga, kaya nga ma'am ginawa ko siyang kapitan kasi sa disiplina, wala kang masabi sa kanya. Talagang dedicated talaga siya sa boxing. Yan talaga yung buhay niya eh. Kahit siguro sabihin mo nga i-disregard, ay ano, ipakapasamahin mo sa kanya sa boxing pa rin piliin niya. Kaya yung ano ko kay Iris, believe din ako sa kanya, yung ang will to win niya talaga nandyan. Pag sinabi mong Iris, huwag mong tigilan yan, tuloy-tuloy mo yan. Talagang sinusunod yan. Kasi bago pa lang kami, nung hinawakan ko sila kasi yung una talaga nag-coach yan sila sa kanila, yung kapatid kong si Ruel, yung boxer ko rin dating, si Coach Ruel. Nung hinawakan ko sila, medyo magulo eh, maraming gulo. Kaya nung medyo masakit din sa ulo kasi sabi ko masakit pala sa ulo tong mga babae kaysa lalaki. Pero nung huli na nagkasama na kami lahat na nakuha ko na yung ano nila, maganda pala kasama yung mga babae kasi hindi sila pasaway. Madali lang silang disiplinahin. Kaya nung sinabi ko sa kanila na ito, sabi ko kung masunod nyo lang tong training natin, hindi tayo malayo na makakuha tayo ng medal lagi bawat abroad natin. Nung umpisa nun, bawat abroad namin, nag-gold sila kagad, nagbi-medal, nagcha-champion. So, bira mo, sinisti, nag-world champion, unang abroad ni Iris, nag-silver kagad yan. Sa Bulgaria kami, first abroad nila, champion kami overall, si Josie. So, natuwa ko sa kanila kasi yung parang, sa tingin ko parang mga bagong boksingero ba na uhaw na uhaw sa laban. So, doon ako natutuwa sa kanila kasi iniisip ang inano ko sa kanila, pati hindi lang kay Iris, lahat ng mga boksingera ko, parang pamilya kami. Ayoko nang may nag-cover up sa kanila isa't isa, nga ito may boyfriend pala, hindi na sinasabi sa akin. Yun ang pinakaano ko sa sinasabi ko, ang aking batas, sabi ko, ayokong magtakipan, ayokong magsinungaling. Gusto ko sabihin sa akin ng totoo para maayos tayo lahat. Kasi pag once nagsisinungaling ka sa akin, hindi tayo maayos magkasama.
So sila lahat, ayaw nila, alam nila yan na ayaw ko yung nagsisinungaling sa akin. Kung may problema sila, sabi nilang totoo sa akin para masosolve ko kagad. So, ganun ang aking sistema na nagustuhan naman nila at naging maayos, naging magandang sama namin, lahat sila, lahat ng mga babae. So, maganda. Pagkatapos ng ensayo, basta pag sinabi ko sila, sayaw sila lahat. Wala sa may naghihindi, kundi sayaw kagad lang, automatic yan. Walang hindi marunong sumayaw, lahat sila marunong. Kahit na ang parehas kaliwa, marunong pa rin. Kaya ganun ang ano namin sa kanila. Kaya sila, at least ako natuwa din sa kanila at nagiging disiplinado sila lahat. Irish sample naman daw, sabi. Na ano po? Nang sayaw daw. Patay tayo dyan, ma'am. Reserve muna, ma'am. Reserve. Practice muna tayo. Isingit ko lang, Coach Boy, no? Ano po yung maituturing ninyong best performance together? Ang aming nung lalo ang umpisa ng SEA Games, magandang performance namin. Tapos sabi ko itong Olympics na to, sigurado may ma-qualify kami. Ang inano ko nga, dalawang makasigurado ko, si Nisty at saka si Iris. Yun talagang pinaka-prospect ko. Of course, we want to congratulate you po for making it to the Olympics. Pero fast forward sa ngayon, na-postpone ang Olympics. Ano po ang naging reaction nyo rito? Naghinayang din ako, ma'am, sa pag-postpone ito. Pero nagpapasalamat na rin ako dahil siyempre baka maya doon tayo ma-COVID. Ma-COVID sa Japan. Yung natin, ma'am, ang na-postpone nito, medyo siyempre ang malaking adjustment kagad sa training natin. Sa preparation natin, so magbabago talaga ng preparation, kaya malaking hinayang din namin hindi pa natuloy yung 2000 Tokyo Olympics. How about you, Irish? Anong naging reaction mo nung alaman mong na-postpone yung Tokyo Olympics? Yun nga po, nakakapanghinayang po kasi yun na po sana tuloy-tuloy na. Pero at the same time, yun nga po yung sinasabi ko na at least po makapag-aral pa kami nila, coach, saka mai-correct pa yung mga dapat i-correct po. Coach Boy, sakaling mag-resume na ang boxing qualifiers, bukod po kay Irish, sino-sino pa ang mga lady boxers na pwede pong makapasok sa Olympics? Ang nakita lang namin naman na timbang doon sa amin ngayon, si Nisty, ang aming panghanda doon sa timbang niya na 57. Si Nisty Peticio, yun na ang aming pinapa-prepared ngayon sa darating na qualifying ulit. Coach, may balita na po ba kayo kung kailan po ang next qualifiers? Sa ngayon, ma'am, wala pa sila talagang binibigay na mga date, mga pizza o buwan ng mga basta hanggat ngayon wala pa silang exact date na binibigay talaga. Once na mag-new normal na, Coach Boy, paano na po ang plano ng ABAP at paano na ang arrangement sa ensayo ng national boxers? Ang naman ng ABAP, pagka nag-new normal na siya, siguro doon pa rin kami siguro sa Baguio mag-training at may mga bagong mga setup namin ng mga training program dahil mayroon din kaming binigay na mga bago yung coach namin na isang nagbigay din ng programa yung si Coach Don. So yun din ang aming susundin yung mga training. So siguro baka sa Baguio pa rin kami kasi ang Baguio
Doon talaga kasi ang mga bata namin nag-aaral yan doon din sa Baguio mismo sa UBIS. Coach Boy, may napag-usapan na po ba in regards with the preventive or safety guidelines na susundin po ng team ninyo once po na makabalik na po tayo sa new normal? Yes ma'am, nung nag-declare sila ng GCQ, nag-meeting kami kagad sa aming presidente at sa secretary general nga ang aming presidente nga si Mr. Vargas at saka si Sir Ed Picson na sinabi nga nila na kahit na GCQ na tayo, ang ano natin yung social distancing natin nandun pa rin. Yun nga, sinasabi namin nga sa kanila sa aming presidente na itong mga boksingero namin sa mga coaches, isang bahay, isang kaldero, isang plato. Siguro kung mag-sparring sila to, sila lang naman na wala ibang mga kasama, pwede na. Kaso, siyempre, alam mo naman yung EITF, minomonitor din tayo. So, mini-maintain pa rin namin ang social distancing. Sinusunod natin ang programa, ang patakaran ng gobyerno natin eh. Kung ano ang gusto nila, sundin natin. Kami naman nag-adjust lang kung anong aming gagawin sa ilang mga patakaran sa gobyerno natin. So, hindi na kami hindi na kami disregard sa ilang order. So, kung anong sabi, kasi pag nakita kami nga nag-sparringan, tinatawagan din kami ng Philippine Sports Commission na i-maintain ang social distancing. Kaya, yun din ang isa sa mga ano namin na sinusunod sa patakaran. In relation to that, Irish, as an athlete, ano sa tingin mo yung pinaka magiging challenging na adjustments na gagawin mo once na mag-resume na yung trainings ninyo? Nabanggit nga ni Coach Boy yung social distancing. Paano mo gagawin yun as an athlete? Ang hirap talaga ma'am pag gano'n na social distancing kasi lalo na po sa amin contact sport po eh. So parang hirap po talaga i-implement yung gano'n. Kaya sa ngayon habang wala pa pong ano na ganito pa, hindi pa tayo bumabalik sa normal po talaga, sunod lang po muna tayo sa rules po na sinasabi po nila kasi mahirap na rin po eh. Ang ano po eh, safety po talaga yung ini-implement po na dapat po talaga na mangyari. Coach Boy and Irish, message nyo na lang po sa mga kapwa coaches at athletes na apektado rin po ngayon ng COVID-19. Let's start with Coach Boy. Na ano ko rin sa mga kasamang ko coach na tiis-tiis lang at kailangan lagi lang ang ingat lagi lalo sa pamilya natin, sa mga athlete natin. Lagi gid ang tinatawag natin na happy birthday nga gamit lagi ng maghugas ng kamay, mag-disinfect lagi. Huwag niyong i-disregard yung mga sinasabi na okay lang yan, okay lang. Hindi niyo dapat disregard yan. Kailangan sundin niyo kasi pag once na matamaan tayo, hindi lang kayo, kundi pati pamilya nyo, pati kaibigan nyo, lahat, damay-damay na yan. So, ang inaano namin, ingat at patient lang, tiis lang. At ito ang oras ng tinatawag na mag-adjust at makita mo yung mga pamilya mo, ang mahal mo sa buhay mo na nagbabanding kayo talaga ng gusto na hindi kailangan na maglabas na kakain sa labas, manood ng sine o mag-date sa mga ganito. Sa bahay lang, okay na, masaya na kayo. Basta kasama mo pamilya mo, matawagan mo yung mga kamag-anak mo, masaya ka na. Kailangan ang ano natin lagi patient at exercise at kain ng mabuti at matulog na mabuti. Yun lang ang payo ko sa kapwa ko mga coaches at mga athlete. At maraming salamat sa inyong lahat at sa PTV4, kay Ira at kay Vince. Thank you very much. Salamat din po, Coach Boy. How about you, Irish? Any message sa mga atleta at coaches na naapektuhan din ng COVID-19 pandemic? Yun nga po, dahil nga po sa kinakaharap natin na ngayon sa problema ng bansa natin, ganyan.
So, keep safe lang po, saka sunod lang po sa mga rules and regulation po na dapat po natin sundin. Mag-ingat lang po lagi, disiplina lang po sa sarili din po, wag po natin pababayaan yun, saka always pray to God lang po na malalampasan po natin ng problema na to at babalik din tayo sa normal. Basta sama-sama po tayong magdasal lang po lagi. Yun lang po yung message ko po. Very well said, Irish. Maraming salamat, Coach Boy, and of course, Irish, for your time here with us at PTV Sports. Salamat din po, ma'am. Maraming salamat din. Salamat. Ingat Thank po. you, Ira.